Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
sa awin, itataas ang aking tindig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Yes, Father. Kadakilaan mo, Panginoon, ay di mapapantayan, Panginoon. It's really a privilege, oh God, that we are here today, allowing us to acknowledge you as our Lord, O Lord. Ang kaluwalhatian mo, Panginoon, ay yes, oh God. It's so evident, oh God. And even in our lives, and doon patuloy ka, hinahawakan mo, Panginoon, ang aming mga buhay. And that's why we are here today, continually seeking your face, O Lord, for the matters that we need to continue, O Lord. Kaya allow your Holy Spirit to give us understanding sa aming week 7 para patuloy naming maunawaan at maintindihan ano yung role namin, Panginoon, as being called of you. Kaya thank you sa patuloy na pagsama mo sa amin this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Good morning. Patuloy tayong maglalakbay sa ating 40 days. And nasa week 7 na po tayo. And thank you for its life na nagpapatuloy. Yung hindi pa nasasanay na magising ng 5:30. Minsan nahirapan pa, but then I know as we go along with our 40 days, you would be delighting the Lord sa pagising sa umaga to seek Him. Sabi nga, delight yourself in the Lord and all those things will be, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya, I praise God, hindi na po sa akin, hindi ko na problema yung pagising sa umaga. Kasi nga, nasanay na ako doon, pinasanay ulit ako ng Panginoon doon sa 21 days challenge natin, preparation natin. It was really a big help na nakabalik ako. Well, ang pag-uusapan natin ngayon, the Lord had impressed on me about yung courage ni Jonathan and his armor bearer. Nasa 1 Samuel 14 tayo, yung buong chapter. I believe kasi kagabi pa ito chinat doon. Marami na sa atin ang nagbasa na and alam na yung what Jonathan and his armor bearer ginawa. And ano rin ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Before we go to 1 Samuel chapter 14, yung kung ano ang nangyari kay Jonathan at saka sa armor bearer, what happened in the situations in 1 Samuel 14. Punta tayo sa 1 Samuel 13, yung background. Bakit si
background sa situation sa 1 Samuel 14 na andon yung sa 1 Samuel 14 bali ano 600 na lang sina Saul, 600 na lang ang soldiers nila, tapos nagsitago na yung iba ang mga Israelites kasi at first 3,000 sila, yung soldiers ni Saul was 3,000, 2,000 ang under kay Saul and 1,000 kay Jonathan. But then lumiit sila because of sa kung babasahin natin sa titingnan natin sa 1 Samuel 13 kung bakit. Kasi kung baga lumiit sila hanggang 600 na lang sila against ito sa 1 Samuel 13 makikita natin ang background. So ang karwahe ng mga Pilisteo, ito yung kaaway. Mga karwahe ng Pilisteo, nasa 30,000. Ang mga kawal na nangangabayo, nasa 6,000. At parang buhangin sa dagat ang kawal na naglalakad. Imagine mo naman parang buhangin sa dagat yung mga naglalakad aside from the 30,000 na nakakarwahe, kawal na nangangabayo 6,000. Ilan yung soldier na nagkaisa na sumama kay Saul sa pakikipaglaban? 2,000 and 1,000, 3,000 lang. Wala pa doon sa nangangabayo, iwan-on-one lang sila. Iwan-on-one lang sila, wala na. Yun yung sitwasyon ng Israel at ang Philistines. So kung parang let's go for, kasi para hindi na tayo bumalik, let's go yung mga sitwasyon natin. Parang tayo, ilan lang tayong Kristiyano sa ating mga OFWs, ilan lang tayo na Christian sa ating, halimbawa sa Nanya, it's against thousands of workers at iilan lang ang tunay na nakikipaglaban. So yun yung sitwasyon. And sa ating pamilya, iilan lang tayo na mag-isa lang. Ako at first, mag-isa lang talaga ako. I was the first among the believers sa aming family. And so I believe bawat isa, kung titingnan natin, bawat isa, one against, one against 1,000, kung yun yung natin, ratio. So, kaya ang na-instill sa mga Israelites was fear. Nasa 1 Samuel 13, 5-7. Kasi dito natin maiintindihan why Jonathan and his armor bearer have kumbaga nagsarili silang makilaban. 1 Samuel 13, 5-7, sabi dito. Nagtipon-tipon ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 na 6,000, ang mga kawal na nakakabayo. At parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad. Kaya sila'y nagkampo sa Mikmas, sa gawing silangan ng Bethaven. 6, nakita ng mga Israelita ang malaking panganib sa kanilang kakaharapin at natakot sila. Kaya nagkanya-kanya
silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. At ang iba na may tumawid sa Jordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. So ini-instill sa atin ang fear. Ini-instill yun sa mga Israelites ang fear dahil nga sa dami ng kalaban nila. So yun pala ang ini-instill sa atin ng kaaway. Sa reality ng sitwasyon, wala tayong hindi talaga tayo katalo. Wala tayo sa mata ng kalaban. We are nothing. At sa ating mga sarili, kung sa ating mga sarili titingnan natin, gabundok na problema ang nararanasan natin. And as I was studying this, meditating yung this, sabi ko, parang ito yung Pilipinas ngayon. We are in this situation. Kaya ang iba nagtatago, ang iba, mga tinawag na ng Panginoon, hindi nagpapatuloy sa paglaban, or they're just doing nothing. Kumbaga, nagtago, wala silang ginagawa because na-overwhelmed sila sa sitwasyon. Kung titingnan natin, ito totoo talaga ito na i-describe. Parang parallel yung sitwasyon natin sa versus Christian, tunay na mananampalataya, kasi ang tunay na mananampalataya nag-go. Kahit sa church, in the church, minsan nasa 50 to 70 na tayo, di ba? But then, iilan nga lang ba ang tunay na nakikilaban? Iilan lang ang nag-i-stand. Parang yun yung talagang sitwasyon. Kasi yun nga, in-instill na yung fear, takot na mawalan, kaya hindi magbigay kung anong mayroon siya, takot mapagod, takot magbigay ng sarili, even with his talents, yung ganun. Takot na mapagod, yun yung mga ini-instill sa atin. Kaya it's better na lang matulog. Yeah. Kulang pa yung tulog ko kaya parang hindi ko kayang magbigay ng oras para sa Panginoon, para sa sarili ko. Yun yung muna, yun yung minsan masasabi natin yung iba. So yun yung sitwasyon ng Israelites, yung background. Kaya itong si Jonathan, while natutulog, nasa 1 Samuel 14, 1 and 2, isang araw lingid sa kalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Filisteo. So, mayroong naglakas loob. Out of 600 na kalaban, mayroong naglakas loob. And isa pa pala, mayroong isang sitwasyon ang mga Israelites. Wala silang mga sandata. Wala silang mga sword. Ang meron lang, iisa lang. Ang meron lang, si Jonathan at saka si Jonathan lang ang meron. So yun
ang problema pa nila, saan sila nagpapatalim ng kanilang sword, nagpapahasa ng kanilang sword sa kalaban pa. Sa kalaban pa sila nagpapahasa ng sword. Minsan tayo, di ba, sa atin, in our situation natin ngayon, sa online pa tayo nagpapahasa ng ating mga mind. Sa Facebook pa tayo nagbibigay ng maraming oras ang ating mind sa ibang mga bagay. Kaya sa third na ang Word of God, which is the sword of the Spirit, wala tayo. Most of the believers, wala. Yung sinasabing Philippines is a Christian nation. Grabe, as we witness sa pagpapatuloy naming pag-share dito, paghahayo, mga believers na ilang taon ng Kristiyano, walang devotional, walang intimate na relasyon sa Panginoon. Busy sa TikTok, busy sa trabaho, busy sa pansarili, busy sa pamilya, yun, puro busy sa pansarili. Ito'y isa pa lang, ito'y gusto kong i-point out. Ito'y isang pagkakamali. Kagaya ng pagkakamali ni Saul. Isa siyang privilege na tinawag, pero nagkamali si Saul. So before tayo pumunta kay Jonathan and the armor bearer, yung pakikilaban nila, gusto ko lang pinpoint yung pagkakamali ni Saul. Yung pagsasarili niya. Nasa 1 Samuel 13, 8-14. 1 Samuel 13, 8-14. Di ba nagsitago na yung ibang mga Israelita at 600 na lang ang natira at nanginginig pa yung 600, nanginginig pa sa takot. Kaya itong nangyari kay Saul, the cold. 7 araw siyang naghintay doon sa 8, 1 Samuel 13:8. Tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya isa-isa nang umaalis. 9. Kaya nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong niya si Saul at binati. 11. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa ito? Yan. Sumagot siya, ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan, nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo at ikaw na may hindi dumating. Ako'y nangambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. So, 13, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan ang ginawa mo kung sinunod mo ang inuutos ni Yahweh sa iyo na iyong Diyos ang sambay, hayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yun. Si Yahweh ay pipili ng isang tao mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya. So nagsarili si Saul dahil kumbaga na siya ng sitwasyon na just like yung isang sitwasyon sa ating buhay, yung sa na lang sa mga OFWs dito sa amin sa Wangtayi. Ito yung kasi yung sitwasyon, yung iba wala pang nahanap na trabaho. Kung baga you go na ka na lang ng go sa isang factory, apply ka na lang doon, apply ka dito, apply ng Canada, yung iba dito mga OFWs, believer
leader na apply sa Canada, apply kung saan, without consulting the Lord, if it is God's will. So 2 beses niya ito ginawa. Ginawa niya ito 2 beses. Nasa 1 Samuel 14:18 to 19. 14:18 to 19. Nung makikilaban na sila, ito yung ginawa ni Saul. At sinabi ni Saul kay Ahayas, dalhin mo rito ang ephod. Si Ahayas nga ang may dala ng ephod nun. Samantalang kinakausap ni Saul ang pari, palubha naman ng palubha ang kaguluhan ng mga Filisteo. Kaya sinabi ni Saul sa pari, huwag mo nang ituloy ang pagsangguni sa Diyos. So yun yung isang pagkakamali ng isang leader, ng isang cell leader, ng isang mananampalataya na hindi na tayo sumasangguni sa Panginoon. Sa bawat araw natin ay isang pakikilaban, and minsan sa stress natin, di ba, nagsasarili na lang tayo. Kaya kung titingnan, babasahin niyo dito sa huli, nagkamali-mali na yung desisyon ni Saul at the time. Di ba, nawalan siya ng nawala ang pribilehiyo ng kanyang pamilya na maghari. Kasi naging hari siya. And then, yung behind him, yung mga anak, nawalan na ng pribilehiyo. Kasi because of what he has done. Kaya ingat tayo, mga leaders. Privilege na tayo ngayon, but then minsan dahil sa ating pagmamadali, hindi na tayo nakakasangguni sa Panginoon. Dahil sa ating takot, nagsasarili na tayong gumawa ng ating mga sarili. I remember that time when noong bubukas ang OHCC, it was September 18 yata yun, ang umaga. September 15 ng umaga. Ganun. Dapat magbubukas ang OHCC. Pero ang pag-pray ni Pastor Noli sa gabi pa. So inisip sa aming pag-uusap-usap, 15 ng umaga magbubukas kami, 15 ng gabi ang prayer of blessing. Yun yung napag-usapan namin nung kasi pamangkin ko yung nasa tumutulong sa akin. Yun yung napag-usapan namin. Kaya kinabukasan ng umaga, ready na sila talaga, madaling araw kasi 5 ay dapat bukas na. So ready na sila, madaling araw, nandun na sila. Ako, sa gabi, sa aking devotional, the Lord had reminded me about sa pagkakamali ni Saul. Kaya kinabukasan ng umaga, bumaba ako. Sabi ko, hindi tayo magbubukas. Let's come to the office. Let's worship the Lord together. We fellowship. Nag-fellowship kami. We worship the Lord together the whole day. Pagkagabi, si Pastor Noli prayer of blessings, and then ipinagpaliban ko ang pagbukas ng umaga na yun. Kasi kinakabahan talaga ako doon ayokong magkamali. It was the Holy Spirit ministering to me. Kaya praise God na mayroon akong intimate na relasyon. Yung Holy Spirit ko was helping me na sumangguni sa Panginoon. Kaya by His grace, I made the decision right. So yun po yung isang kaya ito na punta na tayo. Kaya wag tayong magkamali kasi nagkakamali. Wag tayong magsarili kasi nagkakamali-mali in the end, at nawawalan pa tayo nawawala ang pribilehiyo natin.
being called by God Himself. So with just one sword, si Jonathan lang, baka sabihin, kasi isa lang akong leader laban sa marami. So yun yung magiging reasoning natin. Isa lang ako laban sa marami. So yun yung, kaya let's get the example of Jonathan. Sa 6, sinabi ni Jonathan, 1 Samuel 14:6, sinabi ni Jonathan na sa tagadala niya ng sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Filistyong ito, natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao. Andun yung pananampalataya ni Jonathan na kasi siya lang ang may sword So even with him na siya lang ang may sword, kumbaga in his siya lang, so siya lang ang may kakayahang makilaban. But ang mayroon siya? Nag-go siya, di ba? Nag-obey siya, nag-go siya kasi siya ang mayroong sandata. But with trust in the Lord, with pagsangguni sa Panginoon, natitiyak kong, kasi he would not be confident without praying. Ako hindi talaga, kahit sa kahit sa share sa salita, I would not be confident without coming before the Lord. Nandun yung confidence niya. Tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o kakaunting tao. Bawat sa leaders and bawat isa sa atin dito is being honed by the Lord to be as a leader, to be a pastor. Kaya tayo ay mayroong sandata, di ba? Mayroon tayong sandata with our devotionals, with our intimate relationship with the Lord. We are in contact with our Lord. His presence is with us. Di ba? Sabi, yung promise niya sa atin, sa nag-go, making disciples, nagtuturo, kasama siya natin even up to the end of age. So kasama siya natin as we go forward. Kaya ito yung dapat meron sa atin. Kaya hindi tayo, sabi ko nga kahapon sa cell group ko, panahon na po na mag-go tayo. Hindi na po ito yung panahon na uupo na lang tayo. Within na lang, tayo na lang ang magsasama-sama. Parang nainip na siguro, mainip naman tayo kagaya ni Jonathan na ang tatay niya nakaupo na lang nagpapahinga na lang sa ilalim ng puno ng kahoy. Okay na ito. Okay na itong kumbaga okay na tayo sa ating sitwasyon kasi we're okay. Hindi tayo naggawa ng effort. Hindi tayo nakikilaban. Kaya yun yung sa atin ngayon, ang trust sa atin is go. Go. Hindi tayo, walang trust, walang sinabi ang Panginoon, it's okay for you to sit down, it's okay for you to rest. Go ang command sa atin, go, make disciples, teach. Go, make disciples, teach, baptize. Go, make disciples, teach, baptize. So yun po ang natin. Whether we are many, whether we are a team, a church, or whether iilan lang tayo. Dalawa lang most sa cell group, dalawa lang ang kumikilos. But ito yung most na sa nakita ko, ito yung most na hindrances natin. Yung iba, ito yung tunay na sitwasyon natin. Yung iba walang devotional, hindi nakakapagpatuloy ng devotional. So ilan lang ang nagdi-devotional. Kaya
ilan lang ang may sandata. Kaya ito, kung kayo man ang mayroong sandata, kayo man ang may intimate na relasyon, then go forward. Just like Jonathan. Ito yung ano ang mayroon kay na Jonathan at saka kay Jonathan at saka kay sa armor bearer niya. So nag-go sila, nag-trust. Ang armor bearer naman, andun yung pagsunod. Andun yung pagsunod. Sabi dito sa 14:6 and 7 sa 7. Sumagot ang tagadala niya ng sandata, kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako anuman ang mangyari. This is the loyalty na yung loyal na ang kailangan natin ay yung loyal na kasama sa pakikilaban. Ang sa leader, meron niyang trinitrain. Alam ko bawat isa sa atin, hindi tayo nag-iisa. Halimbawa, kaming mag-asawa ni Bimboy, hindi kami nag-iisa. We have each other. And ako, dapat kasama ako ng asawa ko saan man, anuman ang mangyari. Saan man siya pinapupunta, anuman ang mangyari, we have to be together. Sa cell group, cell leader, at saka yung hinahayo mo, at saka yung train mo, ang trainee, for those trainee, yung mga cell member, dapat merong ganitong puso na andun yung submission niya sa cell leader niya. Tayong mga cell leader, andun yung submission natin sa pastors natin. Tayong mga members, andun yung submission natin sa cell leader. Cell leader, andun yung submission natin sa pastors. Na sasabihin natin, kagaya ng heart ng armor bearer, kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako, anuman ang mangyari. So with these three attributes ni Jonathan and ng armor bearer, with the heart of going, courage, and with the heart of trusting the Lord, and with the heart of submission. With these three, Jonathan, against, grabe yung kasi binantayan talaga, tatlong grupo yung ginawang tatlong grupo ang Philistines. Ang Philistine, tatlong grupo ang ginawa nila. Ibig sabihin, in all, saan man sila dumaan, talo sila kung titingnan nila. Talo sila. But, grabe, with the simula, ang pagsisimula ng dalawa lamang. The cell leader and with his trainee, taking the lead. Huwag niyong maliitin. Yung dalawa lang kayo. Ngayon, P3 tayo. Meron na tayong tagano sa likod. Meron tayong prayer of 3. Tatlo tayo. And with the cord of 3, di ba? Ang hirap nun mabuwal. Biblical yan. Ang hirap maputol with the cord of 3, yung rope. Kaya, mas grabe dapat ang confidence na meron tayo. Di ba? Kasi with the two, ang agreement ng dalawa. In this, grabe yung church, as we pray, grabe pala yung grabe, wag nating maliitin kung ilan lang tayo. Kasi sa dalawa pa lang, with agreement of two, sa Matthew 18:19 and 20. Matthew 18:19 and 20. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y
ikakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kasama natin ang Panginoon sa patuloy na pakikipaglaban, sa patuloy na pag-obey ng kanyang purpose, ng kanyang command sa atin to go and make disciples, to teach, to baptize. Kasama natin sila. Kaya group of 3 so that minsan kasi sa ating sitwasyon, minsan mahina yung isa, kaya ang dalawa aakay sa isa. And with you praying together once a week, yung hinihiling natin, yung kumbaga yung sa system natin ng G12, once a week tayo magmi-meet, a group of 3, praying for the souls, praying kumbaga sa anong mga kalaban natin ito. Ang kasama ng mga kaluluwang ito, what is in them, yung nasa loob ng mga kaluluwang ipinananalangin natin ay ang espiritu ng kaaway na kumbaga they are nakabilanggo, mayroong mga strongholds, hindi sila makaalpas-alpas, whether it be in emotional, physical, may sakit, emotional, may mga broken-hearted ito na mga tao. And we are the only ones who are privileged and called na ipagpatuloy ang sadya ng Panginoong Hesus dito sa sanlibutan, ang maipadama ang pag-ibig sa mga taong ito na kung wala silang they have no one. Tayo, mayroon tayong presensya ng Panginoon. We are the one na mayroong kakayahang tumulong sa kanila, to help them, to guide them, to lead them back to the Lord. Kagaya ni Jonathan and his armor bearer, sila ang may kakayahang magsimula ng laban because they have the sword. And they have that, in-instill sa kanila yung courage ng Panginoon. Kasi if the Lord had not instilled courage unto Jonathan, I believe he would just be magaging kagaya lang sila ni Saul, magpapahinga lang. But tayo, if we kung kulang pa tayo sa courage, let's continue on to pray for that courage. And wag tayong matakot kasi yun ang instill sa atin, fear. Kulang tayo, wala tayong mga hinagipan. Wala tayong mga sandata. Yun yung iano ng fear sa atin. But let's come before the Lord and ask Him. What happened, di ba? What happened? The Jonathan and his armor nagsimula because they have the Lord with them, and meron silang test sa Panginoon. Kung sasabihin nila ng kalaban natin, nalapit tayo, imagine they are going, dalawa lang sila, kumbaga nakaganyan, dito sila sa gitna, papunta doon, at yung kalaban nasa taas, pwede lang silang anuhan ng arrow, i-hit ng arrow, atirahin ng arrow, but with the Lord, with the courage na binigay sa kanila ng Panginoon, they have gone forward. And ito yung kumbaga, kasi ang armor bearer ang may dala ng sword kasi hinahatak ni kasi paakyat hinahatak na ni Jonathan pababa, ang armor bearer ang papatay. So yun dapat ang relasyon natin sa leader to
train. May hahatak, may papatay. May hahatak, may papatay. Yung sa likod tutulong. Kasi 3 tayo. Tutulong. Yun, may magpre-pray, may mag-amen. Kasi yun yung power ng 2 man o 3. Ano ang pinag-pray natin? The Lord will answer it according to His will. At yun po yung will niya, yung mga taong ito ay makapanumbalik sa Panginoon. And then yung iba, sasabay na lang yan. Yung ibang napunta na sa kaaway na mga mananampalataya, napunta na sa kaaway, kung nakikita nila na mayroong nakikilaban, di ba, yung pakikilaban, nandun na, yung iba nasa kampo na ng mga Philistines. At sila mismo, nung makita nila na mayroon nang nakikilaban, lumimbag na rin ulit sila sa kampo ng, nakianib na rin ulit sila sa Israelites. Kaya yung ibang nagtago, nakianib na lang, nakilaban kaagad. And yun po yung mangyayari. Kaya huwag tayong mag-alanganin kahit 2 lang kami, 3. Yung ipangatlo namin weak pa. Kaya it's not a reason, because we have the sword of the Spirit, which is the word of God. We have the Spirit of the Lord na yun yung mangunguna sa atin, and we have the presence of the Lord. Sure ang tagumpay natin. Only we have to go. Hindi naman po sila, hindi naman ang Panginoon ang pupunta makilaban. We have to go. Ang utos lang sa atin ng Panginoon, go. And Jonathan had go, pumunta sila, and then fight with what they have. Ano ang meron sila? What they have. So yun po ang share natin ngayon. Yes, Father, we come before you today. Thank you, Lord, that ay pinakita mo sa amin ang example ni Jonathan at ang armor bearer, Panginoon, at kung ano ang magagawa ng 2 lamang, Panginoon. And yung system namin ngayon, we are we are grouping it into 3 so that prayer of accord of 3, O Lord, will be hard to break. Kaya, Panginoon, thank you na patuloy kang kikilos sa amin, patuloy kang magbibigay ng courage, patuloy, Panginoon, gawin namin ang iyong kalooban to go, to make disciples, to teach them, to baptize them. And kahit iilan lang kami, thank you for that anointing, O God, of 3 and anointing of 2 and 3, O Lord, gathered together in your name. Patuloy kang kikilos, maraming mga miracles ang aming mararanasan. Let there be loyalty within, O Lord, sa aming team, O Lord, and with that heart ready to submit, O Lord, ready to submit unto you. Ano ang very kung sa amin ni Bimboy, ang lawak ng aming nakikitang problema. And Lord, I hope that you will give that submissive heart, a loyal heart, O Lord, to yung mga nasa leadership namin, Panginoon, so that indeed we will be a team working together for your kingdom and for your glory. Thank you for your word. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Let us continue to pray. Basahin ko lang po yung verse na nasa prayer. Wait. 1 Samuel chapter 14 verse 6. Sabi po rito, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong ito, natitiyak kung tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakadlang sa kanya.
Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao. Yun po yung promise po ng Lord. Kaya Lord, thank you sa inyo po mga salita. Kami po patuloy na lumalakas at na-encourage para po magpatuloy. At sa pamamagitan po ng inyong spirito na siya pong tumutulong, naglilid, nagagawa po namin yung mga hindi ordinaryong nagagawa po ng mga tao. Okay. At sa pamamagitan po yun, hindi po sa pamamagitan po ng aming mga galing o ng aming kakayanan sa anumang mga bagay, kundi sa tulong po ninyo. Kaya Lord, salamat na kahit ilan lang po ang bawat isa, ilan lang po kami na italaga sa bawat mga dormitory dito sa Taiwan, ay nagpapatuloy po yung inyong gawain. Katulad po ng gawain po namin dito sa Dolio, 3 years na nagpapatuloy dahil sa inyong biyaya. At ganun din po sa mga ibang mga company na sinasamahan nyo kami. Kaya Lord, minsan pa kami po yung humihingi pa kung ano po yung pagkukulang, kung ano po yung mga bagay na nangihina kami, at kung ano yung mga bagay na kami nakukulangan. Sabi niyo po sa inyong salita, humingi kami at kami po inyong bibigyan. Amen. Yes, oh God. Kung nagkukulang po kami sa wisdom, sa knowledge, sabi niyo, hihingi po kami sa inyo. Kaya Lord, minsan pa sa bawat isa po sa amin, bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman, o pa na sa ganun, maisaayos, magkaroon ng sistema na maayos at makita po ng iba kung ano po yung nais po ninyong ipagawa sa kanila rin po. Kaya Lord, ganun din po nung nag-pray po ang mga unang church sa Book of Acts. Meron silang knowledge about the Word of God, pero kulang po sila sa katapangan. But they are praying together at hiningi po nila yung lakas ng loob to share the gospel. Dahil alam po namin na yun po yung bukod tangi. Ang gospel o ang magandang balita, ang tangi po namin sandata, o po na sa ganun, makakilala po sila sa inyo. Kaya Lord, each one of us, we pray, pagkalooban nyo kami ng lakas ng loob. Lakas ng loob na manindigan po ayon po sa pamagitan po sa inyong salita. Na hindi po namin hindi na aalintanain po yung aming, kung kami man ay mapapahiya, kung kami man ay i-deny, kung kami man ay tatanggihan. But the important, Lord, na ibahagi po namin napagandang balita sa mga tao. Dahil ang sabi niyo po sa inyong salita, Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing of the Word of God. Kaya ito po yung nais po namin ng bawat isa, pagkalooban nyo ng lakas ng loob o para sa ganun, bigyan nyo kami ng ang bawat isa, bawat church member, mga leader to become a leader, na magkaroon ng pagkakaisa unity sa isang layunin na may bahagi po ang magandang balita sa mga taong hindi pa po nakakilala. At tulong, gabay ng inyong Espiritu ang siya po nawang patuloy na mag-encourage sa bawat isa na matupad namin yung layunin na ito, objective namin na habang kami nandito sa bansang Taiwan, at kung habang nasa ang lugar man kami na inyong dinadala, inyong salita ay may bahagi po namin. Sapagkat nasabi niyo po sa inyong salita, Lord, ano man ang maapakan po ng bawat isa sa amin ay mapagpapala. At ano man ang mahawakan ng pagpapala. Kaya kung sa mga lugar ninyo pinadala ang bawat inyong mga lingkod, ay mapagpala po. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Patuloy na kayo po ang manguna, mag-lead po sa bawat isa. Sama po kaming lugar naroon at saan yung kami dadalhin. Bukod tangi po namin dadalhin at ibibigay sa mga tao, hindi ang material na bagay, kundi sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay luluhod. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabing na kayo po ang Diyos. Kaya Lord, marami po salamat. Marami po salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo manalangin. Okay, sa magang ito. Lord, salamat Lord sa inyong mga salita, Panginoon, na muli itinuro sa amin, Panginoon. Salamat Lord sa
sa binigay niya, Lord, na pag-asa. Pagkat alam namin, Panginoon, na sa mga gagawin namin, hindi po kami, Lord, yung basta lang kikilos, Lord, na walang kasiguraduhan, kundi kikilos kami, Panginoon, dahil meron kayong binigay na specific na instruction. Kaya, Lord, sa umagang ito, dalangin ko namin, Lord, na patuloy niyo kami, Lord, na turuan, na magkaroon, Lord, ng dependence sa inyong salita, Panginoon. Magkaroon kami, Lord, ng tunay na intimacy sa inyo, pagtulog sa inyo sa lahat ng mga gagawin namin, katulad, Lord, ng ginawa ni Jonathan dito sa 1 Samuel 14:9-12, na specifically alam niya, Panginoon, kung ano yung kanyang gagawin, at meron kayong ibinigay sa kanya na eksaktong gagawin. Katulad, Lord, ng sinabi dyan sa salitang yan, kung paano ng kaaway kung sila'y paghihintayin at tatawagin, ay tutugon sila na ayon dun sa inyong utos sa kanila. At through this, Panginoon, dahil malinaw sa kanila yung narinig nila mula sa inyo, ay naging matagumpay sila sa kanilang pakikipaglaban. And Lord, alam naman po namin, Panginoon, na hindi naman po literal na kami ay hahawak ng mga sandata, mga palangga. Sabi nga doon sa kantang aking napapakinggan, Panginoon, hindi naman yung battle ng isang Kristiyano ay yung literal na pakikidigma. But still, we are in the Lord's army, Panginoon. And the way of our battle, Lord, is to prayer and through obeying your word, Panginoon. Kaya, Lord, turuan nyo kami, Panginoon, na specifically makita namin, Lord, yung nais nyo, Panginoon, talaga na gawin namin, Panginoon. And ano yung best way na ipapanalangin namin, Panginoon. Turuan nyo kami, Lord, through your word, na mas lalo kaming magkaroon, Lord, ng intimacy sa iyong salita. Patuloy namin gawin yung aming devotion. Pag-apply na ito, Panginoon, yung mga application dito, Panginoon, and yung mga prayers, Panginoon, ilagay nyo sa aming mga puso, Panginoon, kung ano yung mga prayer na dapat namin gawin. Sa mga nakikita namin sa paligid, Panginoon, na kailangan namin na bigyan ng katagumpayan sa mga tao, lalo sa aming pamilya, sa mga katrabaho, and dun sa mga tao, Panginoon, na wala pa sa inyo, Panginoon. Bigyan nyo kami, Lord, ng mga go signal kung ano yung dapat naming i-act at kung saan kami papasok, kung kailan, kung ano yung timing, at syempre pinakamahalaga, Panginoon, na bigyan nyo kami, Lord, ng lakas na loob, Panginoon, na magtiwala sa inyong salita. At sa ganun, hindi maging bara-bara yung aming pagkilos, na tulad ng ginawa ni King Saul, na meron siya nung talento, meron siya nung wisdom, nung lakas, but Lord, hindi niya naisip na dumepende sa inyo. Depende siya doon sa kakayahan niya, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, hindi namin gawin itong ganitong klase ng character, Panginoon, because tulad nila Jonathan at ang kanyang armor bearer, Panginoon, magkaroon talaga ng full dependence sa inyong salita. Kaya Lord, salamat sa inyong itinuro, Panginoon, dahil patuloy nyo kami, Lord, na hinuhubog, patuloy nyo kami na pinalalahanan, dahil totoo, Panginoon, na wala kaming kayang gawin kung sa sarili lang namin. Baliwala yung mga kaalaman namin, yung mga kaya namin gawin, na binless nyo kami, pero kung wala naman kami, Lord, ng pagdulog sa inyo, wala rin kwenta, Panginoon. Walang kasiguraduhan, walang tagumpay na mangyayari. Salamat, Panginoon, sa ilang po namin nilalapit lahat, sa panalangin, sa pagkitiwala, at sa patuloy, Lord, na pagtuturo at paghuhubog sa aming mga karakter, Panginoon. Salamat. This is pray in Jesus' name. Amen. Yes, Father God. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Diyos. Sabi dito sa 1 Samuel 14 verse 12. At sinigawan nila si Jonathan at ang tagapagdala niya ng armas. Lumapit kayo rito nang maturuan namin kayo ng leksyon. Sinabi ni Jonathan,
sa tagapagdala niya ng armas. Halika, sumunod ka sa akin dahil tulungan tayo ng Panginoon na talunin sila ng Israel. Panginoon, salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, Lord God, upang may sagawa, Panginoon, ang iyong kalooban. Manalig, Panginoon, ng buong puso, buong lakas sa mga pangako niyo, Panginoon, Lord God. Marami man kaming pinagdaanan, Panginoon, bilang isang Kristiyano, Lord. Alam po namin na hindi po kami nag-iisa sa bawat laban ng aming buhay. Panginoon, Lord God, bigyan niyo po kami ng more courage, Lord. Stay focused on your word, Father God, and give us a heart, Panginoon, obedience heart, Father God. Maging sensitive kami, Panginoon, sa salita mo, sa pamagitan, Panginoon, ng conviction ng Holy Spirit, Father God. Maging tapat kami, Panginoon, maging totoo kami, Lord God, sa aming pananampalataya. Father God, yung aming mga puso, Panginoon, ay baguhin niyo po, Panginoon, na wala pong ibang hinahanap, Panginoon, kundi ang papurihan ka, Panginoon, kundi ang gawin ang misyon na pinapagawa mo, O Diyos. Kaya Ama, maraming pong salamat. Alam po namin, Panginoon, na hindi nyo kami pababayaan at Lord God, wag na, Panginoon, na mag-rely kami sa anumang aming kayang gawin. Wag na, O Diyos, kami tumingin sa aming mga sarili. Wag na, O Diyos, na kami ay magiging makapagmataas, Panginoon. Bagus, Panginoon, kami po ay magpakumbaba, Panginoon. Sabagat, Lord, ang lahat na mayroon kami ay ito po ay nanggaling sa inyo. Kaya po, Ama, maraming pong salamat. Tunay, O Diyos, na ikay dakila. Tunay, O Diyos, na ikay ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang kapantay. Kaya Ama, maraming pong salamat. Ito po aking samit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Sa amin pong pagpapatuloy ng aming panalangin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa word na nakinig namin, Panginoon. Lord, tunay po na noon at ngayon ay napakabuti mo sa amin, Panginoon. Hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil katulad po ni Jonathan, Lord, mas lalo po namin naintindihan, Panginoon, na katulad po ni Jonathan and the armor bearer, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa kanila, Panginoon, nabigyan niyo po siya ng pagkakataon, Lord God, na mas magtiwala sa iyo, Panginoon. Katulad po niya, Panginoon, tinuruan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng courage and faith, even kahit, Lord, sila na lang dalawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kahit minsan, Panginoon, ay hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Even kahit minsan nahihirapan na po kami, Panginoon. Financial man, Panginoon, or sa kahit na anong sitwasyon po namin, Panginoon, hindi niyo po kami binababayaan. Kaya, Lord, thank you for your strength, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil yung mga plano mo, Panginoon, doon po kami bumabase, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil the more, Panginoon, na nagpo-focus kami sa iyo, Panginoon, hindi dahil, Lord God, sa aming kakayahan, na kahit minsan, Panginoon, hindi na namin naiintindihan yung mga bagay na pinagagawa mo, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na nagpaplano para sa amin, Panginoon. To glorify your name, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil tinutulungan niyo po kami na makayanan
mga bagay na nasa sitwasyon na hindi na po namin naiintindihan. Kaya salamat po, Panginoon, sa ginawa ni Jonathan na nagre-remind po sa amin na kailangan po namin ng iyong lakas. Kailangan po namin ng iyong gabay. Kaya, Panginoon, kami nakikinig sa iyong mga pangako. Nakikinig po kami, Panginoon, sa iyong mga sinasabi, Panginoon, na yung mga bagay po, Panginoon, na hindi namin kaya ay magagawa namin dahil kasama ka po namin, Panginoon. Ano mang hamon ng buhay, ano mang hirap ng ginagawa namin as a leader, Panginoon, kayo po'y kasama namin. Kaya salamat po, Lord God. Ikaw po yung maging kalakasan namin, Panginoon, at magiging kalakasan po ito sa iba, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, dahil meron kaming isang Diyos na katulad mo na nagbibigay ng tagumpay sa bawat hamon ng aming buhay, sa bawat hamon ng pagiging isang leader, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Check mo na binabalik ang lahat ng papuri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, salamat sa patuloy mong pangungusap sa aming pong mga buhay. Patawarin niyo po kami sa maraming bagay na ginagawa namin na hindi mo naman po dinagagawa sa amin. Salamat, Lord, na ikaw ay Diyos na patuloy na nagkakaloob ng iyong biyaya at ang iyong biyaya ay patuloy na sumasagana sa aming pong mga buhay. Lord, salamat sa mga armor bearer na sa panahon ito ay patuloy na nagbibigay sa amin ng encouragement, sa nagbibigay sa amin ng nag-i-inspire sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na kapag po kami ay gumagawa ng isang bagay patungkol sa iyo. Alam namin na maraming mga discouragement at naiisip namin na parang kami ay nag-iisa. Pero salamat po dahil meron pong light bearer or Lord, mga taong nagdadala ng mga sandata upang kami, Panginoon, ay patalasin ang aming mga sandata o ang aming mga espiritu laban sa mga gawa ng diablo sa aming pang mga buhay. Salamat, Panginoon, na ang mga bearers na ito ay hindi po sila, Panginoon, pinanghihinaan ng loob. Sila po ay nagpapalakas ng loob. Salamat na ang mga bearers na ito, Panginoon, ay nagpapatuloy upang kami, Panginoon, ay magpatuloy at patuloy na gawin, Panginoon, kung ano yung ipinagagawa nito sa aming buhay. Lord, thank you, sapagkat alam namin ang Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos since from the very beginning. Siya po ang nagtuturo sa amin. Siya po, Panginoon, ang nag-i-encourage sa amin. Lord, kung may mga mali, siya po ang nagtatama sa amin, Panginoon. Kaya, salamat po, Lord, sa mga taong naging bearer, Panginoon, upang ma-encourage kami at mapalakas kami, Panginoon, mapatibay kami, Panginoon, upang labanan. Sapagkat alam namin, Lord, ang iyong tagumpay ay tagumpay namin. At ang tagumpay ng bawat isa sa amin ay tagumpay ng lahat ng bawat isa sa amin. Salamat po, Lord. Napakabuti mo. Tunay na patuloy kang nangungusap at ang iyong salita ay patuloy na tumatalas at ang Espiritu mo ay patuloy nagpapalaala sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Purihin ka. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay mag-call sa panalangin. Salamat po, O Diyos, sa tunay na ikaw po ang aming Panginoon. Napapala. Salamat po. Dahil kami po ay nagkakaroon 14 ngayon pong unang linggo. Salamat po na ikaw po ang gumagabay. Patuloy na gagawin sa amin. Salamat din po sa encouragement
statement na naririnig po namin, lalo na ngayong umaga, Pastor Marlene. Salamat po, ingatan niyo po at patuloy na sasamahan na kami sa maghapon, yung work, ay bigyan po ng kalakasang physical. Salamat po na ito ang aming gabay at puli na pagpuapo namin sa iyong kingdom. Salamat po, O Diyos, at patuloy po ang pangunahan sa lahat pa po ng aming mga gagawin. Wala po kami magagawa kung wala ka sa aming mga gagawin. Kaya sa buhay po namin, pupurihin ka namin, luluway na tuloy, at patuloy na ito ang mataas. Kayo ang papuri, kayo ang pasasalamat. Amen and amen. Glory to God sa first 7 days, first week natin. Kaya God bless po. God bless po sa ating lahat. God bless po Good sa inyo morning. lahat. Let's worship